Minagic ng Orlando ang Atlanta Hawks sa play-in matchup nila, 120-95, 26 points at 4 3-point shot para kay Cole Anthony. Na-eject pa si Trae Young nang pinasa niya yung bola sa referee at parang sinipa niya pa. Mainit na rin kasi yung ulo ni Trae Young na kahit naka 28 points in 40 minutes, wala naman siyang teammates na umiscore ng mahigit 15 points. Ang tanging player na umabot ng benchmark na yon, si George Niang, nasa 15 points nga lang din at wala nang ibang player doon ang sumunod. Lamang pa ng 6 yung Magic papasok ng 4th quarter na magkaroon pa ang Orlando ng 41-22 run. Doon kasi lumaki ang lamang. Walang nakakatulong doon si Trae Young na mukhang nainis na rin. Hindi pa naman laglag ang Hawks, may game pa sila sa mananalo sa pagitan ng Miami at Bulls. Ang Magic naman makakatapat sa first round ang number 2 at defending champion na Boston Celtics. Ito kasi yung wala sa Atlanta Hawks, yung katulad ng kay Tito Jimmy. Nakalaban naman ng Golden State yung Memphis. Parang nakabody armor yung Golden State. Baka hagisan kasi ng granada ni Ja Morant. Sa first half, 21 points, 4 rebounds, 4 assists agad si Butler. Naka-8 free throws agad na may 5 naipasok. Aminado rin kasi yung coach ng Memphis na nabago yung Golden State mula nang dumating si Butler, naging defensive team. Parang ngayon lang din nakapagpasok ng 2 3-point shot si Butler first half pa lang. Kinakaldag din niya sa ilalim itong si Zach Edey. Nasa 15 points naman si Ja Morant sa first half para sa Memphis. Si Steph nasa 15 points, 8 rebounds at 2 3-point shot. Hindi pa rin pinapasok sa loob si Kuminga. Atat na atat pa namang magpasikat yun dahil papasok ng play-ins. Kasi nga, dun siya nasa pawa ni Jimmy Butler. Kaso nga lang, kahit may playoff Jimmy, meron pa rin kasing bahid ng pagka-choke yung Warriors na ibaba ng Memphis yung lamang mula sa kanilang 21-12 run nung third quarter. Kung hindi pa nakapagpasok ng 3-point shot si GP2, hindi pa sila lalayo ng 4 points. Ang Golden State din kasi lumamang ng 20 points. Uminom kasi ng maraming tubig nang hindi mabulunan. Naka 8 points na si Butler until 4 minutes mark ng third. Si Steph naubusan ata ng bala, baka na kay Morant. 82-80, 2 points na lang ang lamang ng Golden State sa 4 and 25 mark. Doon din nadali ng injury itong si Ja Morant. Sa isang play, nagkamali ng bagsak si Morant na parang natwist yung paa. So hindi ko naman nakita tumama yung paa niya kay Buddy Hield dahil malayo. Natwist lang talaga. Doon din nag-umpisang magkaroon ng 10-4 run ng Warriors nung mawala si Ja Morant. Nasa striking distance pa rin yung Memphis papasok ng 4th, 94-91. Naka 22 points na si Steph noon. Si Butler naman, 34 points na meron 13 points na ginawa niya ng third quarter. Hirap na hirap pa rin noon ang Golden State. Nakabalik pa noon si Ja Morant sa 9 minutes mark, naka 2 points agad. Si Butler naman nakakuha ng isang libreng free throws galing kay Scottie Jr. Dahil hindi naman siya nahawakan noon, wala talagang foul. Napatingin na nga lang si Butler sa bench ng Warriors kasi alam niyang walang contact. Doon kasi nagsimula makontrol ng Golden State yung laro sa free throws na libreng binigay kay Butler. Parang hindi lang playoff Jimmy si Butler, naging SGA din sa dami ng free throws na binigay sa kanya. Dikit pa yung game na yun until last 5 seconds nang matawagan din ng 5 seconds violation yung Memphis. Panalo yung Golden State 121-116. 38 points, 7 rebounds, 6 assists kay Butler na meron 12 out of 18 sa free throws. Si Steph naman 36 points, 8 rebounds, 12 out of 12 mula sa free throw area. Si Ja Morant na nakabalik pa rin kahit may injury, naka 30 points. Sunod naman makakalaban ng Golden State Rockets sa first round ng playoffs.